Dear Lady Love TV. Born to Love My Enemy. Tunghayan natin ang ikalawang bahagi. Oh, she's hot alright. Naiinis sa sagot ni Drix. Umuwi na siya. Ano nangyari? Her body likes, anyway, she was wearing this t-shirt with guest printed on it. Paliwanag ni Drix. Sabi ko naman, implants? Ayaw naman ni Aika. Natawa pa rin siya. Drix was Jackson's most loyal hound dog and well, his nickname pretty much summed up his personality. Nananatiling isang misteryo sa kanya kung bakit Drix ang pagiging palayaw ng mga taong may pangalang Richards. Anyway, kahit may kaingotan moments, Drix is reliable, well sort of pa rin ito pagdating sa hard times. High school classmates ni Aika si Drix at once upon a time ay best friend din. Pero na makilala ni Jackson, dito na napunta ang 100% loyalty. Family friends nila ang pamilya. At anong malas ni Aika dahil si Jackson na naging best buddy ni Drix na magkakilala mga ito sa kolehiyo. Funny how small the big wide world was. You probably said it without thinking, the way you do most things, ani Aika. So, nasabi ko na, sa halip ay malakas na bulong ni Drix sa kanya, at palihim na sumenya sa direksyon ni Jackson. Naunahan mo na nga ako, she said between gritted teeth. Oh, is there a good reason kung bakit hinira mo yung plot ng wedding date movie? Inismiran uli ni Aika ang binata. Kung ako yung bidang babae, it means ikaw yung hawker na lalaki. Escort, my dear. Pagtatama nito. Pareho lang yon, slot. Hey, protesta ni Jackson. Show some common courtesy here. May tradisyon dito na kapag kailangan mo ng tulong ng isang tao, hindi mo siya dapat iniinsulto. Hindi kita iniinsulto. Nagsasabi ako ng totoo. Mas faithful pa nga ang isang aso kaysa sayo eh. Aray naman, Aika. It's the truth. Tumalikod lang ng konti ang girlfriend mo. Pagharap niya may iba ka na. Makati ka. Hindi ka makontento sa iisa. Lagi kang may pinapaasa. Bakit tunog bitter siya? That doesn't mean I'm a slut. Protesta pa rin ni Jackson. Hindi ko kasalanan kung biniyayaan ako ng ganitong mukha at katawan na hinahabol-habol ng kababaihan. Ang magiging kasalanan ay kung magdadamot ako. Sabi nga nila, share your blessings. Preach on, brother. Pag-cheer pa ni Drix na abala na sa pagkain ng fries niya. Tinampal ni Aika ang kamay ni Drix palayo sa pagkain niya. Hey, there's only one reason to die when you around me. Touch my food. Sumenya siya na gigilitan niya ng leeg ang lalaki. Mabilis namang ibinalik ni Drix sa plato ni Aika. Ang hawak na fries. Pero binawi rin agad. Nahawakan ko na eh. Gingisi-ngisi nitong wika. Muli binalingan ni Aika ang hari ng yabang. Ano, tutulungan mo ba ako o hindi? Ilang araw lang naman, Jackson. Bossy. Give me a century to think about it. Come on, you owe me this. Ungot niya. In the name of your frenemy, ship. Is that even a word? Hindi ko lang magets kung bakit kinakailangan mo magpanggap, sabi ni Jackson. You're Aika Mendez, for Christ's sake. Because once upon a time, sabad ni Drix, back in high school, 2 beses pinaikot ni Aika ang mga mata nang magsimula magkwento si Drix tungkol sa high school memories nila. Pinagpatuloy lang ni Aika ang pagkain at pilit na hindi pinansin ang pagtatawanan ng 2 lalaki. Sinasabi na ang pinakamagandang bahagi ng buhay ng isang tao ay high school, pero hindi sa kanya. The things that people only saw in the movies happened during their high school era. Sa high school, kahit gaano ka pa kayaman, kung isa ka namang dorkus, walang-wala ka pa rin sa social standing. Ang mga kaklase niya ay tila galing sa pelikulang Mean Girls at American Pie, and she was the nerd one. Imagine Anne Hathaway's character in Princess Diaries. Only worse. Pinsan ni Drix ang ikakasal na si Carrie. Kaklase rin nila noong high school at leader ng plastics. Labis ngang nagulat si Aika ng personal siyang imbitahan ng babae sa wedding of the century nito. Noon niya na-realize ang isang malaking problema. Hindi siya pwedeng dumalo sa kasal ng 4 years in a row, campus queen nila na walang kadate. Magiging katawa-tawa si Aika, lalo na't ang balita niya ay inimbitahan din ni Carrie ang buong batch nila para sa kasal.
Nang malaman ni Drix ang dilema ni Aika, ay mabilis itong nagbigay ng idea. Pick Jackson to be her date. Again, si Aika sa brilliant idea ni Drix. Pero kung tingnan ngang mabuti, Drix was a genius. The privileged dark prince of society was perfect for the job. Madali lang lagyan ng background story ang love story nila ni Jackson dahil anino na nila ang isa't isa mula kolehiyo. Maraming alam ang binata tungkol sa kanya at ganoon din siya rito. Mas maganda na ring isang pamilyar na tao ang gawin niyang fake love of her life kaysa mag-hire ng escort. Besides, desperate times call for drastic and desperate measures. So many girls would like to be her. Kasali na si Carrie. Alam niyang noon pa man ay trying hard na itong mapansin ni Jackson. Oh, it was perfect. A little payback for all those stuck-up high school plastics. Nagulat si Aika nang humalakhak ng malutong si Jackson. It's the funniest joke ever. Nang ano? Your love life. Magkasunod na suntok sa bunot at sampal ang ipinatikim niya sa binata. Hey, quit it. Hindi hinuli ni Jackson ang dalawa niyang kamay. Huwag mong pingasan ang kagwapuhan ko. Kau rin ang madedehadon niyan. I'm sure ayaw mo makita ako ng mga high school friends mo na may mga pasa sa mukha at bulak sa ilong. Are you going to do it? She's quick. Akmang pipisilin ni Aika si Jackson sa ilong, pero dahil may hikaw ang ilong niya, ay ampis niya ang binalingan nito. Opo, I need a vacation anyway, might as well spice it up a bit. Like the infamous Paris Hilton, Jackson was famous for being famous. Right after college, nagsimula na magtrabaho si Jackson sa family business ng mga ito, thus earning him a spot on the youngest billionaires list featured in the society page 2 years later. Napabugan ng hangin si Aika. Thank you. Thank you. Masayang inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Besides, sinira mo na yung reputasyon ko kanina sa herpes drama mo. Magpapalamig na muna ako. Sorry. Labas sa ilong niyang sabi. Kinikiling naman ni Jackson ang ulo at tiningnan siya. You're not. Ngumisi si Aika. At least, I'm pretending to be. Umiling ito. Amuse. So, paano natin gagawin to? Dapat may kontrata akong pipirmahan na nagsasabing liable ka kapag may masamang nangyari sa akin, tulad na lang na kapag nagahasa mo ako o napatay kita. Dugtong ni Aika. Just make sure na hindi matutuloy sa totoong kasalan ng pakulo mo, Aika. Hindi ko alam sa ibang lalaki pero ako, gusto ko namang may boobs yung maging asawa ko. Aray? Please, dinuro ni Aika sa mukha ang binata. This is not kind of face I want to wake up every day. Ngumiti si Jackson. Tila alam na nagsisinungaling siya. Ilang araw lang naman. We'll just go there, show up, pretend like we're the perfect couple, then break the next day. Easy peasy lemon squeezy. Wika niya sa casual na tinig. We'll just have to make everyone believe we're totally in love. Nagkatitigan sila ni Jackson. There was a pregnant pause. Oh God, both of them mumbled, looking away. Drix grinned at them, happily munching on their dinner. Muli niyang sinuliapan si Jackson na bahagyan ng nakatungo ang ulo. May munting ngiti na naglalaro sa mga labi. She suspiciously frowned at him, then at Drix. Kinabahan. Mukhang mapapasabak siya sa brilliant nitong plano. I'll keep you my dirty little secret. Pagsabay ni Aika sa pag-awit sa kantang naririnig, suot ang headphones. Pasayaw-sayaw pa siya habang naglalakad palabas ng elevator patungo sa penthouse condo niya. Tangan sa isang kamay ang submarine sandwich, habang isang kamay ay nakasuksok sa messenger bag at pilit na hinahagilap ang kanyang keycard. Bagamat pagod siya dahil sa maghapong photoshoot na pinanggalingan, nagawa pa rin niyang mag-happy dance. She had a good day. Ang dalawang nakatatandang kapatid ni Aika na lalaki ang katulong ng kanilang daddy sa family business. Samantalang siya, na pinakamahal na bunso ay contented sa pagiging isang freelance photographer. Mahal niya ang trabaho, walang masyadong hassle. Para sa kanya, she was living the life. Ipinasak ni Aika ang sandwich sa bibig at dalawang kamay na ginamit para hanapin ang nagtatago niyang keycard sa bag. Malagkit ang pakiramdam niya, kating-kati na sa suot. Wala na siyang ibang gustong gawin sa gabing iyon kundi ang magbabad sa bathtub. Pagkatapos ay manood ng mga rerun sa TV kapiling ang mga junk foods na hinihintay sa pantry. She quickly swiped the card through the lock and stepped inside her dark condo.
Bubble bath, here I come. Surprise! Nabiglang humarap si Aika sa pinanggalingan ng ingay kasabay ng pagsindi ng mga ilaw at pag-flash ng ilang kamera. Nanlaki ang mga mata niya at napangangas sa nakita. Her pristine condo had been turned into a massive swirl of pink and black fro-fro. Gusto niyang mahilo. Anong ginagawa ng mga taong to sa kanyang munting planeta? Honey, ang mami niyan si Lisa na nakatayo sa isang gilid kasama ang buong pamilya. Mystery solved. Pinandilata ni Aika ang salarin. Mahirap na rin talaga kapag nakatira sa high-rise condo na pag-aari ng pamilya. No privacy. Mabilis na lumapit ang ina kay Aika. Hinila ang sandwich na nakapasak pa sa bibig niya at inilagay sa tray ng isang waiter. Dagling nagprotesta ang kanyang tiyan. Mi, ano to? Iminostra niya ang kamay sa mga bisita. Naka-formal dress ang lahat, sophisticated. Maging ang paghawak ng mga ito ng champagne glass ay sosyal. Napansin din niyang puro mga big names ang mga naroon. Politiko, kamag-anak, board members ng kanilang kumpanya at socialites. Robin Hood could definitely make a killing here. This is a party, sagot ng ina. Nalukot ang ilong ni Aika. Na-rapture ba ang family house natin at kondo ko yung binulabog nyo? Lisa, laugh. Silly. Pinigilan ng ina ang tangka niyang pag-agaw sa tray na may lamang egg rolls mula sa isang waiter. Party at may buffet pero ayaw siyang pakainin. Child abuse. Pinasadahan ng tingin ng mami ang suot niyang loose off-white see-through shirt over her black tank top. Pababa sa maikli niyang jean short at butch boots. Alam ni Aika na mukha siyang 12 anyos dahil naka-pigtails pa ng mahaba niyang buhok and her mother disapproved of it. Go change, utos nito. Pinaikot ni Aika ang mga mata sa ina. My mommy always prim and proper. Ano ba to? If memory serve right, tapos na yung birthday ko at summer pa lang. Mi, malayo-layo pa yung Halloween. Pasimple na yung biro dahil sa pulang red gown na suot ng ina. Let me guess, ikaw si Red Queen? No, I'm the happy mother. Surprise engagement party mo to. Maluwang ang ngiti ng mami niya. Surprise? Aika's vision went hazy. Parang pelikula, nag-slow motion ang paggalaw ng mga tao. Nahati sa gitna at mula roon ay nakita niya si Jackson. Nakaupo ang lalaki sa gitna ng mga magulang nito sa couch. Kausap ang kanyang daddy. Daig pa niyang isa nagle-labor sa paghinga. What was happening? Nang mahuli ni Jackson ang tingin niya, ay pakiyot itong kumaway sa kanya. Comically wiggling his fingers at her. Napailing si Aika. This was supposed to be my dirty little secret. Wala siyang balak dalhin sa realidad ang bangungot niya pero obviously, may hindi nagbasa ng kanyang well-written script. Oh, someone was going to die tonight. Lumapit ang daddy ni Aika sa kanila. I can't believe na inilihim mo sa amin ng dad mo. Nanunukso at nakangiting sabi ng mami niya. I'm sorry, sweetie. And daddy and Aika? Masyadong na-excite yung mami mo nang malaman niya. Hindi ko na siya napigilan. Lalong sumama ang timpla ng mukha ni Aika at umiling-iling. Halata namang hindi nagsisisi ang mga ito. Sinabi ni Jackson sa inyo to? She shot Jackson a dirty look. Nakikinikinita na niya ang magiging headline sa morning news kinabukasan. Billionaire found mutilated. No, it was Driggs who let it slip yesterday. Sagot ng ina at niyakap siya. I'm so happy for you, sweetie. Driggs. Mabilis na hinanap ng mga mata ni Aika ang lalaki. Natagpuan niya si Driggs na nakasandal sa glass wall kausap si Celine, ang French au pair na nag-aalaga sa mga supling ng panganay niyang kapatid at nobya ng isa niyang kuya. Aha, kung si Six lang siya kanina ko pang natusta ang taksil. Or I could push him off the window and make it look like an accident. Don't you worry at ako yung bahala sa wedding preparations. Vera, ang kukunin nating wedding gown. Well, we'll have the best of the best, her mother yapped on. Kung ibang mga magulang ay nag-freak out sa maagang pag-aasawa ng mga anak, hers preferred to throw a party and invite the press. Bakit sa dinami-rami ng pwede nilang maging tradisyon ay ang pag-aasawa ng maaga pa, ang napiling ipauso ng kanilang pamilya. Now, go, get dressed. Anang mami ni Aika. 5 minutes, sweetie. You would not want to keep you and your guests waiting. Animoy robot na kumilos si Aika. Nakatiimbagang siyang naglalakad at tumigil sa tapat ni Driggs.
I like your accent. Paglalandi ni Drix kay Celine, obliviously to her presence. Thanks. Do you speak French? Polite na tanong ni Celine dito. No, Drix leered at Celine. But I do kiss that way. Drix, agaw ni Aika sa atensyon ng lalaki. Bago pa ito mapansin ng kanyang kuya. Pwede ba kitang makausap? Pa-slow mo na humarap si Drix sa kanya. Alangan ang ngiti. Malamang inaamoy ang panganib. Aika. Drix droned. Sure, ikukuha kita ng maiinom. Matalim ang tinging ipinabaon niya sa patalilis na binata. Just wait until I get my hands on you. Saan pupunta yon? Running for the hills. Tugon ni Aika bago lumingon. Move. Gulat na lumapit siya sa kaibigan at niyakap. Ahala ko nasa New York ka pa. Tinawagan ako ni tita kahapon tungkol sa engagement mo. Tumawa ito. What happened? Ilang araw lang ako nawala. Now, we're here celebrating your engagement. Frustrated siyang napaungol. Hinila niya sa isang tabi si Move. Anak ang babae ng isa sa mga business partners ng kanyang daddy at kasama niya mag-aral sa parehong kolehiyo. Unlike her, Move was actually fond of Drix and Jackson. Drix is not a bad guy. I'm sure, hindi niya sinadyang sabihin sa parents mo yung secret drama mo. Komento ni Move na pagkatapos ikwento ni Aika ang pahapyaw na dilema niya. Yeah, I'm sure. Aika laughed sardonically. I'm sure, hindi rin niya sinasadyang mahulog ako sa pool during her party last month. Okay, so he's not exactly an angel. Is it just me or talagang gusto lang sirain ni Drix ang buhay ko ngayon? Sino ba kasi ang may idea na kutsabahin mo si Jackson para magpanggap na fiancé mo? Drix. Wow, himala at nag-agree ka naman without choking yourself to death. It sounded good at the time. Pagrarason ni Aika sa kaibigan habang pinapasadahan ng tingin ang paligid. Nang mapadako ang tingin niya sa pwesto ni Jackson, sinenya sa niya ang binata na sumunod sa kanya. Tumawa lang si Movi. Look at the bright side. Kapag natuloy ang kasal mo kay Jackson, mapapabilang ka na sa listahan ng mga pinakaswerteng babae sa buong mundo. She snorted. Kapag natuloy ang kasal, sigurado akong funeral ang susunod na okasyon na mangyayari sa Mendez household. Nakita siya ng kanyang mami na itinuturo ang wristwatch na daig pa ang Christmas light sa dami ng brilyante. Bruha, huwag ka masyadong prude. Just enjoy one of the God's creation. Gaga, angil niya rito. Bawas-bawasan mo ang pakikisama kina Jackson at Drix ha. Nabe-brainwash ka na eh. Ikaw, si Kimi, hindi si Dora. Natatawa si Movie sa sinabi niya. Don't worry, hahanap ako ng pare para ma-exercise ako pagkatapos ako makapagpabusog sa buffet. Nakatalikod na siya nang tawagin uli ni Movie. Congratulations, Aika. Nalolokong itinaas pa ng kaibigan ng hawak na champagne. Inirapan na lamang niya ang babae.